Si Idol, Alvin Rich, magandang araw po. Hello. Yes, hello po. Kamusta po kayo? Okay naman po. So, grabe no, talaga coincidence no, napakalaki ng daigdig pero dito tayo nagkita. So kabayan ba hindi nyo na itatanong, si Admin Rich sa po itong batigan at talagang magaling na opinion para sa ating bansang Pilipinas. Oo, lumalaban talaga Lumalaban. ang karapatan ng mga Pilipino. Pinaglalaban niya rin ang ating Pangulo. So idol ko to si Admin Rich. Idol, meron bang pwede bang magtanong medyo hindi naman malalim, no? Sige, basta wag yung so, mathematics. Okay. Ano po masasabi niyo sa sitwasyon ngayon na katatapos lang ng mga kaliwat kanan na rally, protesta? So ano po masasabi niyo? Okay naman po kasi si PBBM pa rin ang Pangulo. Sa kabila po ng lahat na kanilang pagpapabagsak sa ating Pangulo, since naupo po si PBBM noong 2022, ngayon ay hindi po sila nagtagumpay. Napakarami na nilang ginawa ng mga destabilization pero hindi sila nagtagumpay dahil ang taong bayan ay nakasuporta sa ating Pangulo. At kita naman natin, no, pati ang AFP, pati nga yung Catholic Church na isang aspect, no, para magtagumpay ang isang revolution or tinatawag na revolution na matahimik katulad nung nangyari sa 1986 revolution. Pero eto, sa kabila ng kanilang mga pagpapabagsak sa ating gobyerno, ay si PBBM pa rin. December December 1. Pero si PBBM pa rin ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya talagang kahit kay mga Muslim sa Mindanao, o nga pala taga Mindanao ako taga Mindanao ako, pero kami ay makamarcos. Kami ay sumusuporta kay PBBM. At natutuwa ako sa ating mga Muslim brothers dahil kita niyo naman yung mga Maguindanao sa Bangsamoro, di ba? Sulu, Basilan, sila ay sumuporta talaga sa ating Pangulo. At hindi sila naniniwala sa mga sabi-sabi, lalong-lalo na yung mga issue ngayon na ini-issue nila kay PBBM, yung mga bangag-bangag issue. Nakita naman natin kung paano si PBBM kumilos, magsalita at magplano at talagang grabe. Ang ganda ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaso bulag lang talaga sila at hindi nila nakikita dahil ayaw nilang tignan. Sa totoo lang, no, yung sinasabi nila na bagsak yung ekonomiya natin, hindi totoo yan. Mag-research sila. Ayoko lang i-discuss dito dahil sobrang mahaba na yun, no? So, lang to, kumbaga, in general lang, no? So, maganda po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas at kahit na marami pong mga batikos sa ating Pangulo ay talagang full support pa rin. Lalong-lalo na ang Armed Forces of the Philippines na palagi nilang sinasabihan na mag-withdraw ng support sa ating Pangulo, pero hindi po nangyayari yan dahil full support po sila sa ating Pangulo. At mga professional po ang ating AFP. At hindi na po hindi na po kasi kumbaga hindi na pasado sa tao yung mga revolution, mga ganyan kasi nangyari na EDSA 1. O after po na nawala si Marcos Sr., anong nangyari sa Pilipinas? Gumanda ba? Nawala ba yung mga korupsyon? After na napatalsik si Joseph Estrada, si Erap, gumanda ba ang Pilipinas? Hindi ba mas lalong nabaon nga tayo at saka dumami pa yung korupsyon? So eto, nakakatuwa dahil meron tayong Pangulo ngayon na talagang siya yung kumbaga nagsiwalat ng lahat ng mga korupsyon na to at siya talaga yung merong guts para kahit na matamaan yung kanyang administrasyon, ay wala siyang pakialam. Basta ang gusto ni PBBM ay talagang masolusyonan. At talagang gumagawa ngayon ng sistema ang gobyerno. Meron na tayong mga transparency portal sa lahat ng ahensya ng gobyerno. At eto, ang aim talaga ng ating Pangulo ay wakasan itong korupsyon. Una, meron siyang tatlong agenda ng Pangulo natin. Una, mapakulong ang lahat ng mga tiwali, mga nagnakaw sa DPWH at yung mga kongresista, senador, kahit sino pa yan, big fish, walang pakialam ang Pangulo natin. Lahat yan, walang kamag-anak, walang kaibigan, no? So lahat yan ay kailangan mapakulong. Pangalawa, kailangan na mabawi. Kasi siyempre, hindi pwedeng mapakulong lang kailangan mabawi, no? Yung ninakaw. Although hindi man 100% dahil imposible yon, no? At least mabawi man lang, no? Yung at least 50%, 60 or whatsoever. At pangatlo,
ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon ay yung sistema mabago para nang sa ganun ay maiwasan na ang pagnanakaw sa gobyerno. Yun po, kaya masayang-masaya po ako dahil nagkaroon tayo ng Pangulo ngayon na talagang lumalaban sa korupsyon at ito po ang magiging legacy ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Magiging legacy ito ni PBBM pag wala na po siya sa pwesto. Maaalala ng taong bayan, oy si PBBM, siya naging dahilan kung bakit natigil ang lahat ng korupsyon na ito sa gobyerno. Kaya yun po ang masasabi. Ma'am, ano po masasabi nyo dahil sa takbo ng sitwasyon ng mga kabi-kabilang investigation? May mga mamamayan po tayo na naiinip. So ano po masasabi nyo na talagang minamadali nila na talagang mabigyan ng hustisya ang taong bayan para may balik po yung pera sa kaban ng bayan? Ano po masasabi nyo sa mga naiinip nating mamamayan? Actually, mabilis na nga po ito eh. Kasi tingnan nyo 3 months ba yung nangyari na? O, balikan natin ang 6 na taon. May nangyari ba? Kita nyo naman siguro sa mga video, sa mga records, ang sabi po ng dating Pangulong Duterte, talamak ang korupsyon, ghost flood control project sa DPWH. Sinabi niya yan kahit si Greco Beleca, meron daw mga kongresista na involved dito sa Nakawan. Ngayon, ang tanong, meron ba sila kahit isang napakulong na kahit isang kongresista? Ni wala nga silang kinasuhan, ni wala nga silang nabawi. Eto ngayon, 3 to 4 months, ano na nangyari? May mga accounts na na-freeze, meron ng mga nabawi na mga sasakyan, tapos naka-freeze ngayon yung mga air assets ni Saldico. At nakita nyo naman, may mga nakulong na at ongoing may mga nakakasuhan. At sa December, may mga senador na makukulong. So, ano sinasabi nila na ito ay mabagal? Hindi po mabagal. Ang 3 at 6 na taon, 3 at 4 na taon ay hindi mabagal ikumpara mo sa 6 na taon na walang ginawa ang Duterte administration. Yan po ang katotohanan. Kaya doon sa mga nababagalan, etong sasabihin ko sa inyo, hindi po ito tukhang. Dito po ay may due process dahil ang Pangulo natin ay naniniwala na kailangan lahat ay idaan sa due process. Kailangan kapag nagsampa ng demanda, kailangan ay matibay. Para nang sa ganun, wala silang kawalan. Yun po ang aking masasabi. Ma'am, ano po napapansin niyo ay talagang very active ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ano? Talagang from time to time ay nagre-report siya sa taong bayan. Napapansin natin, di ba? Ano po masabi niyo na very interactive sa ating mahal na Pangulo? Well, tama po yun. Kasi ang sabi ng Pangulo natin, siya yung nag-umpisa nito, siya rin ang magtatapos, at siya rin yung nagre-report para alam ng taong bayan kung ano na ang nangyayari ngayon sa ICI investigation. So maganda po ito at natutuwa po ako dahil ginagawa ito ng ating Pangulo. Kung tutuusin, pwede naman niyang i-designate na lang ito sa kanyang mga insect, di ba? Pwede naman niya itong i-designate na lang sa kanyang spokesperson. Pero ang Pangulo pa talaga ang nagre-report. Ibig sabihin lang po nito, ang Pangulo natin ay seryoso sa paglaban sa korupsyon at seryoso po siya para ipaalam sa taong bayan kung ano na ang nangyayari ngayon. Para nang sa ganun, ang taong bayan po ay bumalik din ang tiwala sa gobyerno. Dahil alam naman natin na binibigyan ng kumbaga, kahit pa paano nagkaroon ng stain, di ba? Dahil sa mga paninira na ginagawa ng ibang kampo. Alam niyo na kung sino yan. Oo.